Isang magandang umaga pong muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong tunghayan ngayon ang ating salita ng Diyos na babasahin. Ito po ay nasa Lucas chapter 2, verse 8 hanggang 20. Ang ating pong Christmas character na ating pag-aaralan at matututo rin tayo mula sa kanilang mga buhay ay ang mga pastol. Sige po, atin mong basahin ang kanilang naging bahagi sa Kapaskuhan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. "Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon." Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol at nagpupuri sa Diyos at nagpahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita sa atin sa umagang ito. Tulad nga po ng aking nabanggit kanina, ang ating pong Christmas character na tutunghayan ay ang mga pastol. Ano po ang masasabi natin sa mga pastol na ito? Sila po ay mga simpleng tao na napakaswerte o napakapalad nila sapagkat sa kanila unang ibinalita ang pagkakasilang ng sanggol, ang ating tagapagligtas. Ano rin ang pwede natin masabi dito sa mga pastol na to? Sa akin, ito ay aking observation dahil yung mga oras na yon, sila ay nasa parang. At sila, ba't sila nandun? Yung kanilang mga tupa na pinapastol ay inabutan sila doon ng gabi sa gitna ng kaparangan. Binabantayan pa rin nila yung kanilang mga tupa. Ibig sabihin, they are on the job. Nasa trabaho sila. Bagamat sila ay nagpapahinga, bahagi pa rin yun ng kanilang pagtatrabaho. At sila ay abala sa pagbabantay. Kasi baka merong dumating na asong gubat o kahit sila ay gabi na yon, ay nandun pa rin ang kanilang call of duty na gawin ang pagbabantay dun sa mga tupa na kanilang ipinapastol. Sa akin, ang aking observation dito, sila ay mga simpleng tao, busy with their work. Ayan, sa gitna ng kanilang kabisihan, nagtatrabaho sila, nagbabantay ng mga tupa. Sabi, nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Ibig sabihin, they are working. At sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, nagbabantay ng mga tupa, ay lumitaw ang isang anghel. In-announce ng angel sa kanila na isinilang ang sanggol na tagapagligtas. Sila ay mga simple, in-announce sa kanila ng angel. Observation ko rin po, in their busyness, they left their flocks and looked for the baby. Yung pagkatapos ibalita ng anghel
na isinilang ang tagapagligtas. At ang sanggol na ito ang magliligtas sa kanila. At ayon sa sinabi ng mga turo, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas. At sinabi sa kanila ang palatandaan. Kahit po sila ay busy sa kanilang trabaho at they are all working that night, ano po ang ginawa nila? Iniwan nila ang kanilang trabaho at hinanap nila ang sanggol na isinilang na nasa sabsaban daw po at nakabalot sa isang lampin. Kaya nga po siguro ang mga pastol na ito ay nagginaygay nila ang lahat ng merong kulungan ng hayop upang makita kung saan doon merong sanggol na isinilang. Kasi hindi po natin matatagpuan ang mga sanggol sa sabsaban. Siguro sanggol na tupa, sanggol na baka, ang makikita na niya, but not a baby. A baby na isinilang na andon, ang sabi nga, nakahiga sa sabsaban. At pantapos nilang marinig ang balita, iniwan nila ang kanilang pagpapastol at yung hinanap ang sanggol na isinilang. Nakita po natin sa kanila yung ganong kahit sila ay busy, iniwan nila para lang makita ang sanggol na isinilang. Pang-apat po, they received the news with gladness and believed what the angels proclaim. Tinanggap nila yung balita ng may kagalakan. Dahil pagkatapos nilang marinig ito, sila ay nag-usap-usap, hanapin natin yung sanggol na yun na ibinalita ng anghel. At sila ay tinanggap nila ang balitang to at nanampalataya sa sinabi ng anghel na isinilang ang tagapagligtas. Kaya nga rin po makikita natin yung kanilang pananampalataya, they put it into action. Pwede naman po kasing mangyari na narinig lang nila ang mabuting balita na ipinahayag ng anghel, then they continue to work. Nagpatuloy sila sa pagbabantay. O sige, busy tayo, na dito tayo, nagtatrabaho tayo. But sa gitna ng kanilang business, iniwan nila, nanampalataya sila doon sa in-announce ng angel. Nanampalataya sila na mayroong ang sanggol na isinilang sa sabsaban. Pwede rin nilang maging dahilan, meron ba sanggol na isisilang sa sabsaban? Walang sanggol na andon. Pero sila'y nanampalataya sa in-announce ng angel. Nanampalataya sila dahil merong sinabi ang anghel na nakasulat sa kautusan. Nakasulat na may isisilang na sanggol. Kaya nga po, nanampalataya sila. At matapos na makita nila ang sanggol, ano po ang ginawa nila? Sinamba nila ang sanggol, kwento nila ang sinabi ng angels, at nakita nila ang katotohanan na tunay nga na may isinilang na sanggol sa sabsaban. At kinausap si Maria, binalita ang sinabi ng anghel. Pagkatapos nilang makita ang sanggol, sila ay umuwi na nagpupuri, nagre-rejoice, at dalandala ang magandang balita na yon. At sila ay bumalik upang ibalita ang nangyari. Siguro binalkan nila yung ibang naiwan doon na nagbantay pa rin ng kanilang mga tupa. At ibinalita nila marahil dun sa bayan na kung saan sila ay nakatira, na merong sanggol na isinilang at ito yung sanggol na ipinangako. Ano po ang application nito sa ating buhay bilang mga tao sa panahon natin ngayon? Pwede pa rin ba tayo na may matuto dito sa buhay ng mga shepherd na to? Una po, God is calling simple people na para malaman ang mabuting balita. Ang mabuting balita po ay hindi in-announce sa mga mayayaman, hindi in-announce sa mga tao na mayroong magagandang katungkulan, pero ito ay in-announce sa mga simpleng tao na may simpleng pananampalataya. Makikita rin po natin dito na ang Diyos ay gumagawa dun sa gitna ng iyong kaabalahan. Ang kailangan mo lang talaga makinig. Kahit ikaw ay abala, o marami kang ginagawang trabaho, ang Panginoon ay nangungusap pa rin sa'yo, pero kailangan mong makinig at tumugon at gumawa ng aksyon. Kasi marami, halimbawa mga katrabaho, nag-share sa'yo ng gospel, sasabihin mo, ang dami kong ginagawa, busy ako. Talagang hindi mo matatagpuan ng Panginoon na isinilang
na maaring isilang sa iyong puso. Pero itong mga shepherd na ito, kahit sila ay busy, nung marinig nila yung magandang balita, iniwan nila ang kanilang trabaho at sila ay nagpunta doon. Ano pa po ang matutunan natin? Busy people need to stop and look for the truth. Go to the Word of God. Hanapin natin ang salita ng Diyos. Pangatlo po na matutunan natin, tanggapin po natin ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Kilalanin mo siya sa iyong buhay at ipahayag mo ang katotohanan ng kaligtasang ibinahagi ng Panginoon. Hindi po lang sapat na narinig natin ang mabuting balita. Kailangan po tayong gumawa ng aksyon. Katulad ng mga pastol, pagkatapos nilang marinig sa angel, sila po ay gumawa ng aksyon at pumunta sa Panginoong Hesus, sinamba ito. Maaring matagal mo nang naririnig ang mabuting balita, pero hindi ka gumagawa ng hakbang. Gumawa ka ng hakbang ngayon. Tanggapin mo ang regalo ng Diyos, ang mabuting balita na hatid ng Panginoong Hesus. Spread the news of the saving grace of Jesus. Kung ikaw man ay nakatagpo na sa Panginoong Hesus, ibalita mo ang mabuting balita. I-share mo sa iba ang kaligtasang ginagawa ng Panginoong Hesus at ang kabutihan niya. Napakagandang halimbawa sa atin ng mga shepherd na ito. At tayo, gayahin natin ang kanilang buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po. Dahil sa mga simpleng tao ka nakikipag-usap, sapagkat ang mga simpleng tao ay may bukas na puso at handang manampalataya. Panginoon, idinadalangin ko na magkaroon kami ng pagkilos sa aming faith. Kahit kami ay abala, iwanan namin ang aming mga trabaho o magbigay kami ng time sa aming spiritual life upang lalo ka pa naming makilala at maranasan. Panginoon, kami na nakatanggap ng iyong mabuting balita, ibahagi namin to sa iba at magkaroon kami ng patuloy na kagalakan na ipakita na tunay ka nga pong Diyos na tagapagligtas. Salamat o Diyos sa iyong salita at pagpalain mo po ito sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa Daily Walking with Jesus to Eternity. God bless you po.